sa church, ewan ko lang kung may Pastor Nestor dito. Kung meron naging Pastor Nestor. Yung ako lang mag-isa, ina-isolate ko sarili ko. Hello, mga kapatid. Tayo po ay kinakailangang lumago sa ating spiritual. Tingnan mo ang iyong katabi, kung lumalago na ba spiritual. Tanungin mo nga, lumalago ka ba spiritual? Amen. Nabago na ba sa'yo? Amen? Palagay ko naman. Amen? Amen. Pinag-aaralan natin salita ng Diyos. Ang salita po ng Diyos, hindi lang informational, kundi transformational. Amen. Nagtatransform po sa buhay ng tao, yung epekto po ng Biblia, nakapag-transform po sa buhay ng tao yan. Nakakapagpabago po yan. At tayo, hindi chismis yung pinag-usapan natin. Amen? Amen. Amen po ba? Amen. Ang pinag-uusapan natin palagi, yung Panginoong Jesus, kung gaano siya sa buhay natin kabuti. Amen. Amen? Amen. Pinag-aaralan natin yung Diyos, nating sinasampalatayanan at pinaglilingkuran. At supposed to be, dapat talaga na ikaw ay lumalago. Hindi man mabilis, hindi man karaka-raka, pero utay-utay, sabi ni Pastor Rick. Utay-utay lang. Totoy, sabi pa sa akin dati. Utoy. Yan. Toy. Yan. Sabi sa akin ni Pastor Rick dati, utay-utay lang, Toy. Tumira po ako sa Maite ng 2 years. Kaya, nakasama ko po ang Pastor Rick. So, tayo po ay tinawag para lumago. At habang tumatagal sa ating pananampalataya, dapat tayo po'y lumalago, hindi lumalabo. Kasi marami pong mga Kristiyano, kasi religiosity lamang, tumagal na sa pananampalataya, pero hindi yata lumago. At mas tila pa yata lumabo. Tingnan mo nga ang iyong katabi. Baka lumabo na yan. Baka hindi ka lumalago. Kasi hindi mo naintindihan kung gaano kahalaga yung church. Sa buhay ko po, hindi po ako naalis sa church. Actually, nagtrabaho po ako sa Paranaque, pero doon lang po talaga biyaya po ng Panginoon. Doon lang yung absent ko. Hindi po religiosity, kundi nakita ko kung gaano kahalaga yung church, yung mga kapatiran sa buhay ko. Kaya nga bawal talaga umabsent sa church. Diba? Kasi ang pinag-uusapan doon, bawal umabsent sa church. Ano yun? Mahalaga kasi yung church. Mahalaga yung bawat isa po sa atin. Kaya gusto natin palaging nakikita, palaging kasama. Amen. Amen po ba? Masaya po ba kayong laging kasama mga kapatiran? Amen. Come on mga Amen. kapatid, bakit malungkot tayo? Bigyan ko na naman ito. Dapat masaya tayo. Amen. Amen. Mula po nung naging pastor ako, since 2018, hanggang ngayon, 8 years ago, ang lagi ko sinasabi, bawal pumasok sa church na kasimangot ha. Pauwiin yan kapag ka nakasimangot. Bakit? Hindi ka ba masaya kapag nakikita yung kapatid sa Panginoon? Alam niyo kung bakit hindi lumago yung maraming mga Kristiyano? Tingin po kayo rito mga kapatid kung bakit hindi lumago? Kasi hindi nila pinahalagahan yung church, yung kinabibilangan nilang simbahan. Ang nangyari, lumayo sila, nag-isolate sila, kung sino yung gusto nila kasama, yun na lang, hanggang sa, wala na talaga sa Panginoon. Imbis na lumago, nila yata lumago. So tayo po, dapat lumalago. Mahalaga ang fellowship sa buhay po natin. Amen? Amen. Sabi po sa Acts chapter 2 verse 42, they devoted themselves to the apostles' teaching and to the fellowship, to the breaking of bread and to prayer. Acts chapter 2 verse 42. Sabi po sa Hebrews chapter 10 verse 24 to 25, and let us consider how we may spur one another on towards love and good deeds, not giving up, meeting together as some are in habit of doing. Ano po? Ano sabi dyan? Huwag ninyong i-give up. Huwag kayong mag-a-absent sa fellowship. Kasi mahalaga po yan eh.
po hindi natin naiintindihan yung church, hindi na tayo nakikipag-fellowship. Okay lang umabsent kasi wala namang sinabi sa Bible na hindi maliligtas yung hindi mag-church. Ang pagpunta ng church, ang pagpunta sa gawain, hindi burden, hindi kabigatan sa iyo. Dapat kagaanan sa iyo. Amen. Come on, mga Amen. kapatid, tingnan po natin yung ating mga Amen. kapatid. Baka tutol na tutol yung ano. Sayang naman, kikita kasi ako eh. Sayang naman, maglalaba kasi ako eh. Ano ang mas importante sa atin? Ang Panginoon po ba o yung mga bagay dito sa mundo? Ng Come on, mga Panginoon. kapatid, baka meron ng tinatamaan dyan. Ito'y para po sa iyo. Pinatatamaan ka talaga ng salita ng Diyos. Para tayo, ano sabi kanina sa introduction natin? Dapat tayo nadidisiplina, dapat nakukorek po tayo, dapat nare-review po tayo. Part kasi ng Christian life mo yun eh. Sa Christian journey natin, hindi pwedeng sabihin natin na kailangan wala akong nararanasang hirap. Wala dapat nagsasalita sa akin. Ang initial pa naman na attitude o karakter ng isang tao, ayaw niyang pinakikialaman. Amen po ba? Ayaw natin pinakikialaman sa buhay eh. Mind your own business. Pero come on, ang makatutulong sa iyo church para lumago ka. Kasi may mga mali tayo, may hindi tama sa mga pananaw, prinsipyo at ugali natin. At sa church lamang, natin matatagpuan yung care na ano, sa kaluluwa natin, na nagkukorek sa atin. Amen? Nagre-rebuke sa atin pagka tayo mali. At yung salita ng Diyos, ano sabi po doon? Sa Timoteo, lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos, magagamit sa pagtuturo sa katotohanan, pagpapabulaan sa maling aral, pagtutuwid sa likong gawain at pag-akay sa matuwid na pamumuhay. Yun yung pinag-aaralan natin, Biblia. Wala po akong pinagugutan. Na anumang salita, Bible, Biblia, sa church, sa assembly of believers, pinag-aaralan salita ng Diyos. Wala tayong, ano ba yung natin, Quran o iba pang mga babasahin. Ang binabasa natin, Biblia, the Word of God. Kaya mahalaga po yung fellowship natin. Come on, kapatid, pwede po ba pakisabi sa iyong katabi? Huwag kang liliban. Huwag kang liliban. Amen? Lagi nating mamiss. Lagi nating mamiss yung attendance natin, yung pagpunta natin ng church. Bakit? Yun yung makakatulong sa iyo para lumago ka. Mula nung bata ako, actually, ito po ay, ang ministry ko po, mula nag-start siya, ay 9 years old po ako. Actually, ang naging ministry ko po, para sa inyong kaalaman, pita. Kasi dito po ako ginamit sa Purok 5. 9 years old ako, 39 na ako this year, 30 years na akong nasa ministry. At nakita ko po maraming Kristiyano na parot pa rito sa simbahan. Nangawala na sila kasi humiwalay sila sa church. Hindi nila pinahalagaan yung fellowship. Come on mga kapatid. Amen. Ang Panginoong Hesus bumaba sa lupa, hindi lang siya mag-isa. Diba? Ang mga alagad, palagi silang magkakasama. At nung umalis na yung Panginoon, umakyat na ng langit, ano ginawa ng mga alagad? Palagi silang magkakasama. Come on mga kapatid, dapat tayo po palagi magkakasama. Kasi nag-iipon tayo ng lakas. Pinag-aralan ng Sunday na yung uling o yung baga na tinanggal mo sa karamihan. Ewan ko lang kung makaluto ng sinaing. Bibigyan ko po kayo ng 100 pesos pagka nakapagluto po kayo ng isang uling lang. Wala. Tuyo nga. Ano pa eh. Hilaw pa eh. Kailangan mo ng kasama. Kailangan mo ng fellowship. In order to us to grow spiritual, kailangan magpag-fellowship tayo palagi. Amen. Yun yung disenyo ng church eh.
kung bakit lumakas at lumago ang church. Early church, ano yun, sa Aklat ng Gawa, palagi silang nagkakatipon. Ang sabi sa Acts, araw-araw silang nagkakatipon, hindi nagkakasawaan. Tingnan mo yung katabi, baka nagsasawa ka na dyan. Actually, everyday, ako po everyday. Hindi dahil pastor po ako ngayon, kundi alam ko na lumalago ako sa pagkakilala sa Panginoon at sa pagkaunawa kung gaano kahalaga ang church. Araw-araw namimiss ko yung mga kapatiran. Dapat tayo araw-araw. Kasi minsan nakakalimutan na natin. Yung isang linggo ka nga lang di makapag-church, parang marami nang nawala sa iyo. Amen? Amen. May mga tinatamaan po dito. So wag po ninyo akong aabangan mamaya pagka uwi ko. Tayo po ay tinawag para lumago. Amen? Kaya kailangan po natin ng church. Sabi po rito, the church provides a foundational teaching and community needed to mature in your relationship with God. Gathering together grounds in your scripture and foster mutual encouragement. Sabi po, ang pagdalo mo ay palaging makakatulong sa iyo para ikaw ay lumago at makapagpatuloy sa Panginoon. Subukan po natin. Nagsimula sa isang Sunday umabsent. Tapos nakasanayan na niyang umabsent ng isang Sunday. Hanggang sa susunod, kaya niya ng 2 Sunday, 1 month, 1 year, wala na. Kasi nakasanayan. Ano sabi sa Hebreo? Nakasanayan nilang palaging dumadalo. Nakasanayan nila na laging nagkakatipon. Pag pinapahalagaan mo yung isang bagay, ayaw mo yung mawala, sa'yo yun. Amen po ba? Yung cellphone po, nahawak po ninyo, palagay ko, palagi yung hawak, talagang hindi umaalis sa tabi ninyo, mahalaga eh. May value sa'yo. Pero, come on, mga kapatid, yung church ba may value sa atin? Amen. Mahalaga ba sa'yo? Okay, kung usapang mahalaga pala yun, mga kapatid, tuwing gawain, huwag tayong liliban. Tuwing gawain na balitaan po natin, excited dapat tayo. Tignan mo yung katabi, taasan mo ng kilay, dapat. Ikaw ay excited. Amen, excited dapat po tayo. Amen. Patawarin tayo ng Panginoon kapag usaping church, usaping fellowship, parang tinatamad. Parang kabigatan, parang burden sa atin na dapat excited po tayo at masaya tayo. Amen. Ayan po ba yun? Tara po natin Amen. ng Panginoon. Apat lang po ito, huwag po kayo mag-alala. Maaga naman po tayong nag-start. Number 2, accountability and protection against sin. Sa mga nagte-take note po, number 2, accountability and protection against sin. Walking alone through life's trial can make you vulnerable. Magiging magulo ang buhay po natin. Kapag pag tayo'y mag-isa lamang. Alam niyo po, ang strand ng temptation, isolation. The more na mag-isa ka lamang, nako, madaling gumawa ang kaaway. Mas madaling pumasok ang tukso. Wala namang nakakakita. Gagawin ko kung anong gusto ko. Tadam, 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 tadam. Masyado tayong masyado tayong gusto natin na nasa nag-iisa. Pero hindi ka dinisan niya pa na mag-isa eh. Si Adan, hindi lang siya yung yung nilikha. Sinamahan siya, may kasama siya. At ang sabi ng Panginoon, ito pa'y disenyo ng Panginoon, hindi lang kayong dalawa. Magkakaroon kayo ng pamilya, makakasama ninyo. At ito pa, yung sinabi ni Josue. Sabi ni Josue, hindi lang ako ang maglilingkod sa Panginoon. Maging yung aking sambahayan. Kailangan po, mahalaga na meron po tayong kasama. Kasi the more na nag-iisa po tayo, the more na napo-prone po tayo sa pagkakasala.
Alam niyo po, marami na po ang nakapagpatotoo po nito. Na habang lumalayo sila sa lipunan ng mga mananampalataya o church, natokso sila. Namroblema sila sa kasalanan, hindi nila mapagtagumpayan. Katulad uli ng uling, babalik po tayo. Mas mabaga yung uling pagsama-sama. Amen? Mas malaki ang nagagawa ng mas marami kaysa nag-iisa. Ewan ko lang, kung walis ting-ting, ginagamit mo yung isang piraso lang. Alam ko, every day, hindi pa pwedeng walang mga dahon po dyan. At pagka ginamit nyo yung isang ting-ting lang na yon, hindi ko lang alam kung lumawit yung dila mo. Alala ko yung ting-ting na yon, ginagamit namin dati, yung mga bata po kami naglalaro. Kaya tutusok, gagawin parang fishball. Sino nakaranas doon? Huh. Pero kung isang lote na ganyang kalaki, tapos gagamitin mo isang piraso, walang magagawa. Pwede, makatusok ka, pero makangawit ka kalaunan. Pero yung sama-sama, madaling makapag-links. Sa madaling salita, tayo po, hindi po dinesign na palagi nag-iisa. Amen? Tayo po, dapat meron pong kasama. Sabi po sa Hebrews chapter 3 verse 13, but encourage one another daily. Wow, daily pa po. As long as it is called today, so that none of you may be hardened by sin's deceitfulness. Grabe po, oh. Nakikita mo ba dyan? Meron tayo dyan. Hebrews chapter 3 verse 13. Parang mga tayo dyan. Social na yung DFC kita. Praise the Lord. Susunod yan, simbahan na. Amen. Amen? Declare lang po natin. Amen. Nothing is impossible with God. Amen. Sa halip, pagtulungan Tulungan kayo kayo araw-araw. araw. Grabe po, araw-araw po, no? Habang ang panahon ay matatawag pa ngayon. Upang walang sino mang madaya sa inyo at maging alipin sa kasalanan. Ano po yun? Kinakailangan pala palagi mong kasama yung mga kapatid sa Panginoon. Ewan ko lang kung maglakas loob ka pa na manigarilyo. Kasama yung mga kapatiran. Hindi na. Hindi na. Tatagay ka. Mahihiya ka. Siguro wala ka na lang Yeah. kapag ka kasama mo mga kapatiran na tumagay ka. So sa madaling salita, mas maganda pala araw-araw. Kasi masasanay ka nun eh. Kaya nga mga kapatid, mahalaga po talaga ang church. Hindi po biro yan sa ating kapanahunan. Alam niyo po, napakasama na ng mundo ngayon. Kabi-kabila po ang krimen. At ang mga kabataan pa yung nangunguna. Totoo po. Teenager, mga nangunguna sa krimen ngayon. At pataas ng pataas yung kaso ng pagpatay, pagdanakaw, rape, mga kabataang walang Diyos at hindi kabilang sa church. Ako po naniniwala, pag totoong church ang pinupuntahan po natin, na po ano po tayo, na tawag dito, na ilalayo po tayo sa kasalanan, paggawa ng masama. Amen. Ang sabi nila, ang solusyon po sa mga kabataan po ngayon ay tanggalin ang online games o gaming. Ako naniniwala, tayo rin po naniniwala na mga Kristiyano, hindi na po yun. Kundi pag nakilala nila yung Panginoon sa kanilang buhay at mahalaga po sa buhay po nila yung church, naku po, maniwala po kayo, yung kasalanan na palagi nilang ginagawa, baka hindi na nila magawa. Amen. Ako naniniwala tayong lahat dito ay tumanggap sa Panginoong Yesus. At ang Panginoong Yesus ay banal. Ayaw ng Panginoon ng kasalanan. Amen. Inamumuhian niya yan. At tayo, habang wala pong perfecto po sa atin ha. Yung katabi mo na yan, hindi po perfecto yan kahit napakaganda at gwapo niya. Naman. Pero hindi po yan perfecto. Amen?
Pero, we have a perfect God. Amen. At yung perfect God na yun na ating pinagtitiwalaan at sinasampal